Remembers. God is good. All the time. Okay lang po tayo tumawa at darap po tayo sa salita ng ating Panginoon sa respondo. Prepare po natin ang ating mga puso at isipan. Ano pa ating guitarist? Dance it po natin. Okay. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa salita po ng Panginoon. Bago po tayo makinig sa salita ng Diyos, let us prepare our heart and worship the Lord this morning. May pa natin, may verse ng verse 9.
I will leave the sanctuary, Salamat Panginoon sa Espiritu Diyos. Kami po ay darako sa iyong mga salita. Lord, dalangin namin na pagpalain po ang bawat sa amin na narito, bagi sa mga naroon sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, bagi sa ibang bansa na sila man ay nakapapanood ng YouTube nito, Lord. Dalangin ko, Diyos, na patuloy po silang daluyan ng iyong mga pagpapala, financially, materially, spiritually. Higit sila, Panginoon, ang kanilang mga physical na katawan na patuloy na ginagamit upang patuloy sa kanilang hanap buhay sa mundong lugar. Lord, salamat sa Espiritu kami po ay makikinig ng mga salita sa pangalan ng Jesus sa lahat na rin magsabi ng Amen. Okay, tayo tayo makapagpapuna na. Yan, kung tayo po ay mayroong mga Bible, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng Matthew 24. Yan, Matthew 24 ay sundan niyo po ko para mapag-aralan po natin ang salita po ng ating Panginoon at mamaya may komunyon po tayo. Yan. Yan. So Matthew 24 ay ating pong mababasa. Ang sabi pa rito sa Matthew 24 verse 10 hanggang 14 ay sundan niyo lang po ako sa ating pong babasahin. Noong si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabalisa dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapaputan kayo, kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya manglalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap nito, darating na ang katapusan. Yan, so purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa tinatawag na ano nga ba ang tunay na reliyon. Sapagat sinabi ni Jesus Christ, maraming paparito sa aking pangalan. At sila'y mangangaral at marami po silang maililigaw. No? So yan po ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito patungkol nga sa ano nga ba ang tunay na reliyon. No, tunay na reliyon. So sa panahon natin ngayon ay marami na tayong mapagpipilian na reliyon.
So ano ba yung mga reliyon na pwede natin pagpipilian katulad ng reliyon ni Manalo, no? Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Jehovah, Sabadista, Pentecostal, Porquats, ano pa? Kibuloy, kay Kibuloy, Catholic, no? So yan po yung mga relihiyon na lumalaganap sa buong sanlibutan na pwede niyong pagpilian. Pero meron din tinatawag na born again. Na, so, religion din ang born again. Na kung saan ay ang mga reliyon nito ay ang ibig sabihin ng reliyon, ito po'y samahan ng mga taong nananampalataya ayon sa kanilang paniniwala. Samahan ito ng mga taong naniniwala ayon sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, ang mga reliyon nito ay may kanya-kanya silang pananampalataya sa Diyos. Kanya-kanyang pananampalataya. Kaya dito ay makikita natin na lahat naman ng reliyon ay patungo, sabi ng iba ay hindi ba nga ba, sabi ng iba, lahat ng naman ng reliyon ay patungo sa Diyos. Hindi ba pare-pareho lang naman ang lahat ng reliyon? May kasabihan nga, maraming daan, ngunit isa lang ang patutunguhan. Pero ang totoo, hindi patungol sa langit ang lahat ng reliyon. Katulad din ng mga daan. Maraming daan, ngunit hindi lahat ay patungo papuntang Maynila. Hindi lahat ay papuntang Maynila. So, ganun din, sa mga reliyon ay ang sabi nila, kahit anong reliyon pwede kang pumasok. Pero sa buhay po natin, dapat piliin natin ang tamang reliyon. Si Jesus lamang ang nagturo ng may kapangyarihan mula sa Diyos. Sapagkat siya lang ang muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang mga labi ni Muhammad at ang labi ng ibang mga propeta na nagsasabi sila yung tama, sila ay namatay, ngunit hindi sila muling nabuhay. Pero ang ating Panginoon Kristo, ngunit si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay bumangon mula sa kanyang libingan. 3 araw pagkatapos niyang mamatay sa cross, mas dapat nating pakinggan ang sinuman may kapangyarihan laban sa kamatayan. Napakaraming ebidensya na totoong nabuhay na magmuli si Jesus. Una, may 500 katao ang nakakita kay Kristo. Pagkatapos niyang mabuhay na magmuli, hindi maaaring baliwalain ang patotoo ng 500 taong iyon na nakakita kay Kristo. Nabuhay na magmuli yung kanyang katawan. Naroon din ang pinaglibingan sa kanya na wala ng laman. Napigilan sana ng mga kalaban ni Jesus ang usap-usapan na muli siyang nabuhay kung naipakita nila ang nabulok niyang bangkay. Ngunit wala silang naipakita dahil wala ng laman ang libingan. Ninakaw daw ng mga alagad ni Jesus ang kanyang bangkay. Imposible dahil may mga sundalong Romano na nagbabantay sa libingan at may tatak pa ng pinuno ang takip nito upang hindi basta-basta mabuksan ni Numan. Isa pa, takot na takot sila noon dahil at nang dapin si Jesus at ipako, kaya hindi nila magagawang pumunta ng mga alagad sa libingan dahil sa mga sundalong Romano na nagbabantay doon. Kaya hindi maaaring pasinungalingan na si Jesus ay tunay na nabuhay muli. So dito ay makikita natin kung mayroon daw tamang relihiyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating dapat paniwalaan. Huwag po tayong maniwala doon sa mga nagsasabi kami yung tama. Dito kayo umatin, dito kayo pumasok sapag kami yung tamang
tagapagligtas. Inuulit ko maraming reliyon, pero mayroon lamang isang tamang reliyon. Ano po yung tamang reliyon? Ang tamang reliyon, yung tinatawag na born-again Christian. Bakit? Sapagkat sa born-again Christian, si Jesus po ang nagtatag nito. Sa John 3:3, ang sabi ni Jesus Christ, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. So doon ay makikita natin na ang tamang reliyon, yung pagiging born again mo. Kaya nga kapag tinanong mo ang reliyon born again ka ba, pag sinabing hindi, ibig sabihin wala pa silang relasyon kay Kristo. Sapagkat sa 2 Corinto 5:17, ang lahat ng kipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dating ang pagkatao, siya ay bago na. So doon ay pinakikita na doon mo malalaman na ang reliyon na itinayo ng isang tao na hindi galing sa Diyos, ito ay samahan lamang ng kanilang paniniwala kapag tinatanggi nila na sila ay hindi born again. Tanungin mo ang iglesia ng Kristo, born again po ba kayo? Anong sagot nila? Hindi kami born again. Dati kaming born again. Ngayon ay iglesia na. Tanungin mo uli ang dating daan. Born again po ba kayo? Hindi. Pag sinabing hindi, ibig sabihin ang kanilang samahan ay organization lamang ng mga taong nagpapanggap na sila'y lingkod ng Diyos. Hindi kay Kristo. Kaya makikita natin dito, na totoo sinasabi ni Jesus, maraming paparito sa aking pangalan at sila'y mangangaral. At marami silang maililigaw. Marami silang maililigaw. At kapag tinanong mo kung sino si Kristo, hindi nila kilala si Kristo. Dahil ang totoong lingkod ng Diyos ay 5 lamang. 5 lamang ang totoong hinirang ng Diyos para maging totoong taga-pangangaral ni Kristo. Ganito sinasabi sa Efeso chapter 4 verse 11 hanggang 16, 5 lang po ang hinirang ni Kristo para maging tunay na tagapagturo ni Kristo. Ito ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Babasahin lang po natin. Sapagkat ang ating pinag-aralan, ano nga ba ang tamang relihiyon? Inulit ko po, ang ibig sabihin ng relihiyon, samahan ng mga taong nanampalataya sa Diyos o samahan ng mga taong naniniwala ayon sa kanilang pananampalataya. Ayon sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. Marami sila. Ibig po sabihin ng relihiyon, marami. No? Sila ay nagsasama-sama para doon sa kanilang paniniwala. Ganon din kay Kristo. Tayo ay nagsama-sama bilang mga born-again Christian dahil tayo naniniwala si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At tayo sumasampalatay sa Kanya ay may tiyak na may buhay na walang hanggan. So ito yung mga totoong lingkod ni Kristo. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propita, ang iba ibanghilista, ang iba pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng kanyang katawan ni Kristo, ang iglesia. Hanggang makamta natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral.
Hindi na rin tayo maliligaw ng mga tao. Ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo. So doon ay makikita natin ang layunin ng 5 lingkod nito upang wag daw tayo malinglang ninuman. Amen. Ang 5 ito ay nagtuturo na kailangan mong maborn again. Kailangan mo sumampalataya kay Kristo. Dahil kapag hindi ka na born again, ang ibig kasi po na born again, muling mabuhay ang iyong espiritu. Kasi namatay yan nung magkasala, si Adan at si Eva. Yan yung communication mo sa Diyos para makilala mo ang tunay na Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Kaya kailangan mo mamuhay ayon sa espiritu. Kaya kapag tinatanggi ng isang reliyon na hindi sila born again, ibig sabihin wala pa silang relationship kay Kristo. Wala pa silang pag-isa kay Kristo. At ang ulo nun ay hindi si Kristo. Ang ulo nun yung namumuno ng iglesia. Yun ang kanilang itinataas. Hindi si Kristo. Tayo, sino tinataas natin? Pastor ba o yun si Kristo? Kami manggagawa lamang. Hindi nyo kami dapat itaas. Ang itataas natin ay sino? Si Kristo. Dahil hindi ka mabuborn-again kung hindi dahil kay Kristo. Amen? Nakipag-isa ka kay Kristo, hindi ka nakapag-isa sa amin. Hindi kami ang tagapagligtas mo. Ikaw at ako ay walang ibang tagapagligtas, si Kristo lamang. Yan ang mga pastor. Yan yung mga tutong lingkod ng Diyos. Tinuturo kung paano sila maging totoong ganap na tagapagligtas. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Sa Ephesians chapter 2 verse 20, ganito sinasabi, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panulukan ay sino? Si Jesu Kristo. Kaya kapag wala ka pa sa mga apostol, wala ka pa sa mga propeta, wala ka pa sa mga pastor, ibig sabihin wala ka pa sa tamang relihiyon. Nandun ka pa sa mga taong nagpapanggap na sila'y lingkod ng Diyos. At marami silang nalilinglang. Kaya makikita natin dito yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Kapag hindi nila sinasabi na sila ay born again, ibig sabihin, wala pa sila ligtas. Hindi pa sila ligtas. Dahil sinabi ni Jesus Christ, katotohanan na sinasabi sa inyo, maliban ipanganak na muli isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pa siya makakapasok. Ibig sabihin 100% wala pa siyang kaligtasan sa buhay niya. Although na mayroon siyang reliyong inatinan. Ang ganda ng reliyong inatinan niya. Marami siyang mga tao umaating doon. Pero ang totoo, hindi si Kristo ang tagapagligtas nila, kundi yung nagtayo ng reliyon. Kaya sasabihin nila, pumasok kayo rito sa amin at kayo'y maliligtas. Hindi na sasabihin, sumampalataya kayo kay Kristo upang kayo ay maligtas. Amen! Hindi nila sasabihin yun na kay Kristo kayo sumampalataya, kundi sasabihin nila, umating kayo rito sa amin upang kayo ay maligtas. Pag wala kayo rito sa amin, hindi kayo ligtas. Sa atin naman, kapag wala ka kay Kristo, hindi ka ligtas. Amen! Kapag wala ka kay Kristo, hindi ka ligtas. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Yun ang tamang reliyon. Dahil ang sabi niya po sa banal na kasulatan, sa John 14:6, ang sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kapag wala ka pa kay Kristo, hindi ka ligtas. Kapag sinasabi mo hindi ka born again, ibig sabihin hindi ka pa nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo.
Dahil ang pagiging born again, pakikipag-isa muli sa kamatayan ni Kristo, na kung paano si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu, ganun din naman sa pamamagitan ng iyong pagkipag-isa sa kamatayan ni Kristo. Paano ka nakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo? Nang ikay mabautismuhan sa tubig. Doon ay inilibing ka katulad ni Kristo, at ang iyong pag-ahon ay muli kang nabuhay sa Espiritu, sapagkat ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo sa araw na yun. Amen? Nakita mo niyo ba si Kristo nang siya yung nang lumubog sa tubig? Pag-ahon niya sa kabumabaang Espiritu Santo. Ganun din naman. Kapag ikay nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo, pag-ahon mo, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang binuhay ka sa Espiritu. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Bakit born again? Kasi dating buhay ang iyong Espiritu. Namatay lang niya nung magkasala si Adan at si Eva, kaya muli niyang bubuhayin. Amen? Muli niyang bubuhayin, kaya born again. Muli kang sinilang, muli kang binuhay. Sa Gawa 4:12, sabi niya, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya yung mga reliyon na nagsasabi hindi pa sila born again, kaya minsan naawa ako sa mga tao nagsasabi, dati akong born again eh. Pero nung pumasok ako sa iglesia, doon ko naramdaman. Pero hindi na ako born again ngayon. Ano na ako ngayon? Iglesia na ako. Parang mo sinabi, iniwan mo si Kristo at pumalit ka dito, lumipat ka dito. Hello? Hindi ka na born again dahil sa pagdating mo sa church. Na born again ka dahil sumampalataya kay Kristo. Amen? Hindi ka na naiintindihan. Dati pa rin pastor. Marami mga pastor dito. Ngayon, hindi na born again. Mga daming mga pastor dito. Born again, sabi ko, hindi yan mga pastor. Dahil ang totoong pastor, kilala nila ang tagapagligtas nila. Amen? Kilala nila ang alam pinaglilingkuran. Kilala nila kung bakit sila naging pastor. Dahil ang Kristong naghirang sa kanila, silang pinili para pangalagaan ito pa ni Kristo. At ituro ang tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5, verse 11 to 12, ganito sinasabi, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya yung tamang reliyon, ang pagiging born again, dapat ipagmalaki mo yan, huwag mong ikahiya yan. Amen? Ang iba nihiya eh. Bakit? Kasi kung anong bisyo niya dati, yung parang ginagawa niya. Ang born again, dati mong pagkatao ay wala na. Kung dati ka lasinggero, hindi ka na lasinggero. Kung dati kang mapagmura, hindi ka na nagmumura. Kung dati magalitin ka, hindi ka na magalitin. Amen? Kung dati tampuhin ka, hindi ka na tampuhin. Ibig sabihin, meron ng pagbabago sa buhay mo. Kung dati naninigarilyo ka, hindi ka na naninigarilyo. Wala, hindi ka na naglalasing. Kasi yan yung mga born again. Binago na sila ng Diyos. Wala na ang dating mong pagkatao. Kaya ang iba, ayaw magpakilala na born again. Kasi nga yung dating bisyo hindi na kayang maiwan. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay maliligtas. Yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kung ikakahiya niyo ko rito sa lupa, ikakahiya ko rin kayo sa langit. Bakit may kinahiya? Dahil ayaw mo pang bitiwan ang dati mong bisyo. Kaya ayaw mo magpatawag na born again. Born again ka ba? Hindi. Tinatanggi pa. Tinatanggi na sila ay born again. Kaya makikita natin dito
Sa John 20 verse 8 hanggang 7, sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, maliban ni panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Parang muring isilan. Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao ay pinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Sino nagtatag ng born again? Si Kristo. Panganak sa muli. Sabi niya, tandaan nyo, lahat ay kailangan may panganak na muli, ma-born again. At ang sabi ni Nicodemo, paano ako ma-born again? Ang sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Kaya mayroon tayong baptism. Amen! Kaya mayroon tayong baptism. Yun ang iyong kapanganakan. Kung kailan ka na bautismuhan, yun ang iyong kapanganakan is spiritual. Kaya ang tawag si pagmalaki mo, born again ka na. Amen. Huwag mong ikahiya. Ang iba nahihiya. Bakit kaya? Kasi ayaw niyang maiwan yung dati ng bisyo. Sabi niya, ayaw ko mo born again. Bakit? Kasi lasinggero ko, hindi na ako makapag-aan. Ayaw ko mabuligin, bakit? Kasi marami kong bisyo. Huwag ka lang mamatay dyan. Titiyakin ko sa iyo, wala kang bahagi sa karya ng langit. Amen! Sa ayaw mo sa hindi sunod yung kanin. Sabi sa Corinto chapter 5, 17 hanggang 18, sabi niya, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, siya ay bagong nilalang. Wala nang dating yung pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan nino ni Kristo. Sino daw maggumawa nito? Ang Diyos. Kaya ang pagiging born again mo, hindi gawa ng tao yan. Gawa ng Diyos yan. Kaya mapalad ang mga tao kapag naborn-again ka dahil may kayamanan ka doon sa langit. Ito ang sinasabi ng Biblia. First Peter chapter 1 verse 3 hanggang 4. Sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na makakamtan natin ang isang kayamanan, di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen! May kayamanan tayo kapag born again ka. Kasi nga, ang sinasampalatayan mo ay si Kristo, hindi yung pastor. Kami mga pastor, manggagawa lamang kami ni Kristo. Ang ating totoong founder ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Siya ang ating tagapagligtas. Hindi niya tayo iniiwan, pinipababayaan man, kundi lagi natin siyang kasama. Lagi natin siyang kasama ang ating Panginoon. Kaya dito ay hindi reliyon ang sinasabi ng Biblia ang makapagliligtas sa atin, kundi ang relasyon natin kay Kristo ang makapagliligtas sa atin. Sa katotohanan, naglagay ang Panginoong Hesus ng kanyang mga lingkod upang tayo ay pangunahan at turuan upang makilala natin siya ng lubusan. Yun nga yung limang lingkod ng Diyos: apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Siya yung nagtalaga nito para makilala natin siya ng lubusan kung sino si Kristo, kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya, bakit tayo sumasampalataya sa Kanya, dahil alam natin hindi niya tayo iniiwan,
Bagamat nasa langit na siya, meron pa rin siyang iniwan para pangalagaan tayo. Amen? Pangunahan tayo para hindi natin makalimutan ang daan papuntang langit. Hindi yung papasok tayo sa reliyon na itinatag ng mga tao na nagpapanggap na sila ay mga lingkod ng Diyos. Pero kapag tinanong mo, boniging ka, hindi nila ito'y tinatanggi nila. Ito lagi nyo sasabihin. Pag meron lumalapit sa inyo, nagsishare sa inyo, tanongin nyo kagad, bonaging po ba kayo? Pag born again, ibig sabihin isa lang pinaglilingkuran natin, walang iba kundi si Kristo. Amen! Isa lang ang katuruan natin. Wala nang iba kundi ang Biblia. Ang katuruan ng born again ay ang salita ng Diyos, hindi yung doktrina ng tao. Kasi ang bawat relihiyon may kanya-kanyang doktrino po yan na sinusunod. Amen! Na dapat sundin mo ang kanyang doktrina. Kaya bago ka makapasok sa kanilang reliyon, dadaan ka naman sa doctrination. Ipapaliwanag muna sa inyo kung ano yung kanilang paniniwala. Kung ang paniniwala nila, si Kristo hindi Diyos, dapat ganun ang paniniwala mo rin, si Kristo hindi Diyos. Kasi kung ikaw ay magiging, sabi mo si Kristo ay Diyos, hindi ka pwedeng makiisa sa kanila. Dahil sisirain mo ang kanyang paniniwala. Amen? Gigibain mo ito. Kaya hindi ka pwede sa kanila. Kailangan sumunod ka muna sa kanilang mga doktrina. Ganun din naman sa ating buhay mananampalataya ay meron din tayong doktrina. Ang doktrina po natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan ang ating isinishare sa mga tao, hindi reliyon. Ang isinishare natin sa tao, yung salita ng Diyos. Dahil ito sinabi ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila yon. Ito raw ang magtuturo sa atin ng tamang daan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya kay Kristo, at lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos upang magamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagbubulaan ng maling katuruan, maling aral. Kaya yun ang tamang reliyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil si Jesus ang tamang reliyon, si Jesus rin ang sagot kung naghahanap ka ng kapahingahan sa iyong ng kahulugan sa iyong relasyon. Si Jesus din ang magtutugon kung paano tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ang sabi niya sa John chapter 10 verse 7 hanggang 17, kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko, maliligtas. Papasok sila, lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag dumarating na ang asong gubat. Iniwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung papaano kilala ako ng Ama, at siya ay kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa, at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon ako ibang pang mga tupa
na wala pa sa kulungan nito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at pakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamala ko ng Ama sapagkat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itang ibibigay. Meron akong kapangyarihan ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. So doon ay pinakikita dito na ang totoong pastol natin ay sino? Si Jesus. Kaya makakatagpo tayo ng tamang kapahingahan. Kaya huwag tayong nailigaw sa maraming relihiyon. Huwag tayo tumingin sa magagandang kanilang bahay-sambahan dahil nung panahon ni Jesus Christ, saan ba nagtuturo si Jesus Christ? Sa mga lansangan, sa mga daan. Wala siyang magandang simbahan dahil ang totoong simbahan ay tayo. Amen? Ikaw at ako ang totoong templo ng Diyos, hindi ang lugar na ito. Nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Tayo ang templo ng Diyos. Hindi yung lugar. Kaya kapag hindi ka pa born again, wala ka pang kaligtasan. Hindi ka paligtas kahit gaano kaganda ang reliyon mo. Kahit air condition pa yan. Kahit marmol pang mga daan lang sanang daanan nyo. Kapag wala ka pa kay Kristo, hanggang dito lang kaganda yan. Pero sa kabilang buhay, napakapangit yan. Amen? Dahil doon, apoy. Pero dito sa mundo, pangit nga ang lugar natin. Pero maganda naman ang ating bahay-sambahan sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Dahil hindi tayo nakatingin sa magandang tahanan. Hindi tayo nakatingin sa magandang simbahan. Kundi nakatingin tayo kay Kristo na siyang pinagmulan ng ating panampalataya sa Diyos. Kaya dahil si Jesus ang tamang reliyon, kung ang hanap mo ay walang hanggang tahanan sa langit, ito'y kanyang ibibigay sa iyo. Amen? Ito'y kayang ibigay sa iyo. Sa John 14 verse 1, ganito sinasabi hanggang 3, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay marami silid. Kung hindi gayon, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo na matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y maging kapiling ko kung saan ako naroroon. Amen! Kaya nasa tama kang reliyon. Ang tamang reliyon, yung born again. Amen! Tamang mananampalataya. Bagamat iba't ibang simbahan, kapag sinabi sila ay born again, iisa po ang ating pinaglilingkuran, kundi si Kristo. Hindi tayo magkaiba. Magkakaiba lang tayo kapag tinanggi mo na hindi ka born again. Doon tayo magkakaiba. Dahil ang pananampalataya nyo ay ayon lamang sa dokrinang itinatag ng inyong founder. May sarili kayong libro. Ang Biblia, pakitang tao lang. Pero hindi yun sinusunod nyo. Ang sinusunod nila ang kanilang doktrinang ginawa. Amen! Doktrinang ginawa. Hindi pwedeng baguhin yun. Magbabasa sila ng Biblia para itugma doon sa doktrina nila. Kapag mali, iwan. Kapag tugma, kunin. Amen? Ang born again Christian ay tinatawag na full gospel. Amen? Genesis 2, Revelation, pininiwalaan natin. Wala tayong tinatapon. Amen? Dahil yun ang tama. Dahil sabi sa Biblia, ang sinuman magbawas at magdagdag sa mga nakasulat dito, ay dalagdag din naman ang parusang nakasulat dito sa kanila.
Hindi mo nito bawasan, hindi mo nito bawasan, hindi mo nito pwedeng dagdagan. Kaya wala ka nang dapat gawin na nabatayan ng iyong pananampalataya maliban sa Bible. Maliban sa Bible. Kaya makikita natin dito ang tamang reliyon ay si Kristo at handa niya kaya niyang ibigay ang pangako sa iyo na bahay sa langit. Bahay mo itang mansyon. Anong bahay mo rito? Barong-barong. Pero ang totoo kapag ikay na born again at sumumpalatay kay Kristo, magandang bahay mo sa langit. Pag namatay ka. Sa ayaw mo sa hindi, mamamatay tayo sa mundo nito. Amen? Hello? Dahil ang binubuo ng lamat at dugo hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan sumampalataya ka pag paano mo sa mundong ito. Ang totoong kayamanan mo ay nasa langit. Pilipos chapter 2 verse 20 sabi niya, subalit sa kabilang dako, tayo mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin. May pananabik ang Panginoong Hesus Kristo. Ang bayan daw natin ay ang langit. Ibig sabihin, dayuhan lang tayo rito. Yung trabaho mo, gagawin mo lang yan hanggat ikaw ay nabubuhay. Ang negosyo mo, gagawin mo lang yan hanggat ikaw ay nabubuhay. Pero kapag namatay ka, hindi mo na gagawin yan. Amen? Sa ayaw mo sa hindi, iiwan mo yan. Ang negosyong maganda mo, iiwan mo yan. Ang mansion na bahay na tinitirahan mo, iiwan mo yan pag namatay ka dyan. Ang importante at malaga, ang mansion natin sa langit. Amen? Amen? Kaya nakakatiyak tayo sa tamang reliyon. Ang tamang reliyon ay walang iba kundi si Kristo lamang. Yung pagiging born again. Tandaan mo, nag-iisa lang ang born again sa buong mundo. At walang ibang founder nito ay walang iba kundi si Kristo. Hindi sabihin, pwede hindi tayo ng tao. Ako ang founder ng born again. No. Walang Kristo. Namatay ka ba sa krus at muling nabuhay? Hello? Si Kristo lamang ang namatay sa krus, nag-iisang namatay sa krus at muling nabuhay. Upang ang tao mabuhay sa laman at muling mabuhay saan? Sa Espiritu. Sapagkat si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Kaya ang pagkabuhay mo, pagiging born again mo sa espiritual, ay nagmula kanino? Kay Kristo. Hindi kanino man. Kaya hindi pwedeng angkinin ng tao, ako ang founder ng born again. Nag-iisa lang ang born again sa buong mundo. Amen? Nag-iisa lang po ito. Hindi pwedeng i-register ito ng tao dahil naka-register na ito mula nung si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. So doon ay nakikita natin na hindi na tayo may ligaw ni naman. Kung niyayaya ka, umating ka rito, huwag tayo maniwala. So dala ko po tayo sa ating komunyon. Yan, hawain ko si Bali Jerry, ikaw yung tinapay, at si Karin, inatas, no? Patri yung Saro bilang simbolo ng dugo ni Kristo. Sige, pagpari ni Bali Jerry ang tinapay. Hindi mo yung microphone. Maraming salamat Panginoon. Sinatayo ko maging siya maraming laman. Maraming salamat Panginoon. Ikaw na po ako sa krus mo. At kami po ay nabuhay din. Maraming salamat Panginoon sa sinatayo ko. Maraming salamat Panginoon sa pagpapaligan mo. Balapat namin sa Panginoon Jesus. Amen.
po ang dugo ni Kristo, ang siyang pinambayad po sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang ating mga kasalanan. Ito ang saro ng pagdurusa kung bakit siya naghirap. At ito ang dugo ang siyang nagbuwis sa ating mga buhay. Kaya marami pong salamat sa dugong ito na pinambayad niya sa atin. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo Jesus. Amen. So, pamahagi po natin. Itamahagi po natin ang tinapay at ang sayo. At ngayon, sabay-sabay po tayo. Uminom at kumain ng sayo. So, itaas po natin ang saro, ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Ito ang katuwaan na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Diyos ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagtira sa inyo at sinabi, ito ang katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa ating ganang tumating. Taas po natin ang sabi. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Dahil po mawit-awitin po natin. Ganti po na ito. Umako na po tayo sa ating pagbibigay. Siyempre mga kapatid, pagbibigay natin ay nagamit din natin para sa ating Panginoon po. Napupunta po ito sa mga gamit po. Siyempre sabi niya lang, magbigay po tayo ng ayon sa inyong kalooban na hindi napipili po. Siyempre, tatawagin ko ang ating brother na si Brother Jerry.
Ngayon sabi ng Panginoon sa ikatlong Korinto, chapter ng verse 6, sabi ganito, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng konti ay mag-aani ng kaunti, at nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagagalog. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa papagkawang gawa. So ipag-pray natin. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa araw ito. Sa bawat araw ng God, sa bawat oras ng God, Lord, maraming salamat po Panginoon. Lord, nakikita mo po Panginoon, ang buhay namin, Lord God. Magpadala ka po Panginoon ng mabubuting anghel sa lugar Lord God. Maraming salamat sa mga amatin Lord God. Lord, sa mga nagbigay Lord God. Ibalik sila po Panginoon na may puso Lord God. Alam namin Panginoon, nagmumula sa ito God. Sapagkat po Panginoon, 10% po Panginoon, kailangan po may palago at magamit Lord God. Sa pangailangan, sa lahat po Panginoon, sa ministry po Panginoon, sa pagkain Lord God. Lord God, maraming salamat po Panginoon Lord, sa pag-ibig Lord. Maraming salamat Panginoon Lord, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lusin na tayo. Tayo muna po. Hindi para sa Panginoon. Savior of my soul, I will find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust the storm raging. You're the glory and the lifter of my head. Your light will fill my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. All can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
Kaya, announcement! Mayroon tayong bukas kay Chairman, 6 o'clock hanggang 7 o'clock. At mamaya, Ay, malapit anniversary natin, ha? doon po tayo sa building 30. 30, 2 o'clock hanggang 4 o'clock. Kaya nalalapit na po ang ating anniversary, pang 4th anniversary itong June. Huling linggo. Saturday ka rin. May Saturday. Saturday. Saturday tayo. Pag-meetingan po natin. Kaya, yung ating ito yung opening po natin. Nabili na po natin ng drum set. Yung natin, yung ating opening. Siyempre ako tagapag-ingat yaman. Yung kabuuan po ng ating opening, umabot po ng 7,636. Ha? Pero walang imposible sa Diyos. Nabili po natin to. Mahigit yan 10,000 yan. Mahal ng 12 kasi bumili pa tayo nito for 50. Kaya walang imposible sa Panginoon. Ang Diyos. Kaya meron pa akong konting pera at naidagdag ko dito. Pero sa Lord yun. Sa Diyos ko yan sisingilin. Ang Diyos ang mamimigay sa amin. Kaya subukan mo. Sabi nga, subukan mo ang Panginoon. Pagbibigyan ka rin yan. Di ba? Kaya puri ng Panginoon, hindi naman tayo pinupat sa Diyos yan. Kaya, ang offering po natin, hindi yan ang sasayang dahil meron tayong naibibili. Tapos, minsan, naglalabgit tayo sa ating nagigitara. Siyempre doon yun, mga expenses. Minsan, nagbabay ng ilaw. At ngayon naman, ang ating namang sunod na project, yung bibili po tayo ng tubularo. Gagawa tayo ng pulpito. Di ba? Pulpito, wala tayong pulpito. Pero sa Diyos pa rin tayo. Sa Diyos ang magpo-provide. Kaya po rin ng Panginoon sa kabila ng lahat. Amen. So, ayan po. Nagkaroon po tayo ng aral dati sa building 8. So, yan, nag-usap kami sa pastoral kasi naintindihan naman niya. So, salamat sa Panginoon kasi sinasabi niyong tayo offering, so gagamitin po sa tama. Kasi subok na pa ako dyan. Alam mo, kaya ako ang karakter ko dito sa discipleship, tayo offering. Diba? So, yan, sinubok ko na talaga yan. Talagang lumalago siya. Gagamitin po ang pera sa tama. Oh. So, tiwala tayo sa Panginoon. So, siya po yung natin, taga-pag-ingat. Kasi dati po ako ito, aminin po natin, huwag na tayo kasi dati sa open hearing, ako po ang naging, ang tawag ito, yung Payag ko. So, nangyari, auditor, tama, auditor. So, ibig sabihin, pag dalawa kayong mayroong titingin din sa pera. So, tiwala naman ako dyan, kahit kulang sigad naman sa kanila. So, sinubok ko yan. Alam mo nangyari yan, ito, hindi po chismis, nangyari to. Nung ako yung tagasulat, meron naman sa may tagasulat doon. So, hindi po tumugma ang pera. Sa akin, tugma, kasi ang pera, pag ginamit mo, pag oras pangailangan, pwede mong gamitin. Halimbawa, pwede ka manghiram dyan, ibabalik mo rin pag kinakailangan na sa charge. Tama ba? Sinubok ko na yan. So, doon talaga lumago. So, nangyari doon, hindi man gato kulang siya. Kilala niyo yan si Sir Arlene. Kaya kung nung nag-ako, tumayo ng sa pulpito yung, isinare ko po yung ang kinakalakal ng salita ng Diyos. So, ang pera din ang balik. Anong kamay niya, gumaganon. So, ibig sabihin, huwag yung gagawin sa masarap. Totally, nag-iingat talaga ako niyan. Kasi sinubok na ako dito. Nung nagkasakit ako, sabi ko, Pastor, kailangan ko ng pera. Alam mo, nakakaiyak. 1,000 totoo yan. Yun. Sabi ni Pastor, salamat kay Pastor. Sabi niya, pwede. Ginamit ko yun. So, talagang, ginamit ko na sa business kabubuti. Sana yung lumalago siya. Amen. Diba, Power? Basa. Kaya napaka. So, yun lang. At, siyempre, may announcement ako. Sinabi ko sa inyo, tuwing Sabado, meron kami dong chika para sa lady. So, kung ibig lang pupunta na kay Sister Karen, so doon lang po. Kasi libre po check up. Huwag tayo magkalmante, kahit nga rin ako na, siyempre na siya, pag namatay na doon tayo, kaya lang, bubuhay tayo, ingat rin ang katawan natin.
So, yan, may check-up and libre, MRI. Pwede po, libre po yun. Okay lang ba sa inyo? Tuwing Sabado po yun. So, yan lang. Maraming salamat. Puri ng Diyos. Kaya, sabi nga magtiwala tayo sa Panginoon. Pero yung pirang yan, sa Diyos yan, hindi dapat natin kunin yan. Kasi, malilintikan po tayo. Di ba? Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga, walang imposible. Dahil, sabi nga, simula na sunog, hanggang ngayon, ilang buwan pa lang tayo. Wala pa tayong 1 year. Pero nakakabili na tayo ng paunti-unti, di ba? Dahil yan sa Panginoon. Ako nagtitiwala ako sa Panginoon dahil talaga sunod ko ang Panginoon. Dahil hindi niya walang trabaho yan. Pero niniwala ako, ang Diyos siyang nagpo-provide. Ako hindi ko magtiwala dahil napapunta ko yung ating urito. Di ba? Napaayos na unti-unti pero hindi pa ayos talaga yan dahil malaking pera pa ang may iano ko dyan sa bahay na ito. Pero sa totoo lang, marunong talaga ako mag-ipon. 5 years ko na ipon yan bago naipagawa itong side na to. 5 years. Diba? Pero doon lang ako nagtiwala sa Panginoon. Dahil anong mayroon akong sobra, ayun, binibigay natin yan sa Lord. Dahil subukan mo, sabi nga nang subukan mo ako. Malaki ang ibibigay ko rin sa iyo. Diba? Magtanim ka para ibawalik ko sa iyo ng sobra. Diba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya ang lahat, sabi nga, ang lahat ng ating inaangkin dito sa lupa, ito ay pag-aari niya. Wala tayo eh. Walang wala. Pinagkatiwala lang tayo sa ating mga kamay. Kaya puri ng Panginoon, tayo na ay tumayo. Salamat kayo sa tagumpay na pinagkalingin po sa amin sa linggong ito ng Diyos. Ang mga witan na aming inaawit, itong palalamin sa iyo at higit sa lahat ang mga salita na aming po napakinggan, ito nagbigay sa amin ang kagalakan, kapayapaan at katatagan ng aming buhay, pananampalataya habang kami ay narito sa mundong ito ng Diyos. Naniniwala po kami na dati po ang panahon na kami ay aalis sa mundo nito at kami ay tutungo kung saan ka naroon kami. Kaya habang kami narito sa mundo ito, Diyos, patuloy kami pagpalain
sa pamamagitan ng aming mga anak buhay mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon, ay sumaamin ang iyong pagpapala financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, yung kalakasan ng aming katawang pisikal na patuloy namin ginagamit upang magamit namin to sa aming pamumuhay habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Kaya dalangin namin kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar ng Tiyugan. Na isa man sa aming ewan na pahamak, ay ganin o Diyos, huwi kami sa kanyang mga pansamantalang tirahan na taglay pa rin iyong gabay, patnubay at pag-ingat niyo po Panginoon at patuloy na pagbibigay sa aming kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rito magsabi ng Amen. Sa kamay naman